Some passengers are making their way back to Metro Manila after celebrating Christmas and New Year in the provinces. For the latest at bus terminals in Cubao, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, what's the situation like there? Angela, Diego, good morning no and Happy New Year. At dito nga no sa Cubao Bus Terminal, puno pa rin yung mga tao, hindi lang yung mga galing ng probinsya papunta dito sa Quezon City, kundi pati na rin yung uuwi naman ng provinces nila mula dito sa Manila. At ito yung current situation dito no. Marami-rami yung naka-standby pa dun sa mga book nila nga biyahe. Ito ay mga papunta ng Bicol, Quezon at pati na rin Sorsogon, pati Camarines Sur at Camarines Norte. So far yung mga pauwi naman daw kasi ng province, hindi naman siya ganun pa ka-fully booked dahil ang punuan nga yung mga uuwi mismo dito sa, yung mga uuwi pabalik dito sa Manila. So tuloy-tuloy pa rin naman ang operasyon nila. Meron lang daw mga bus na may delay sa pag-alis dahil yung interval nila is every 1 hour umaalis talaga. Pero ang rason din ng mga bus terminal dyan, kailangan daw talaga i-check yung maintenance para sa safety and security ng mga babiyahe, lalo na dahil mahaba-haba yung magiging biyahe for the next few days. Angela, Diego? So, kailan inaasahan yung peak ng pagbalik ng mga pasahero? And of course, it's going to be traffic. Yan ang inaasahan natin. Nako, starting today, ine-expect na nila na marami nang babalik dito sa Quezon City, no, sa Cubao. Dahil nga yung mga fully booked din na biyahe talagang nag-start today up until the weekend. And kung makikita nyo rin, dito papakita ko sa inyo mismo yung traffic situation. So far, ganito pa naman kaluwag yung daan dito mismo sa may EDSA. So hindi pa ganun karami yung sasakyan at hindi pa ganun katindi yung daloy ng trapiko. Pero dahil nga inaasahan natin na marami na rin yung babalik dito sa Manila, syempre baka mas dumami din talaga yung mas tumindi din talaga yung daloy ng traffic. And ito isa to sa mga bus actually, Angela, Diego, na aircon. So ito usually yung mga bus na fully booked na. Pero kung may mag-walk-in man daw, sinisigurado din ang mga bus terminal dito no na magiging maayos, pero non-aircon buses na lang daw usually yung available kung mag-walk-in at mag-book ng kanilang biyahe papunta at papunta dito sa Manila, pati papalik dun sa kanilang mga provinces. Amy, may reported ba dyan na aberya sa mga buses na yan na nagbumabiyahe or any road accidents? Well, so far, no, wala naman tayong na-record. And actually, ang most na nagiging problem lang dito, yung mga nako-confiscate na gamit. Meron tayong nakita dun sa mismo mga box na na-confiscate na mga kutsilyo, mga patalim. Meron ding mga butane, pati lighter na pinagbabawal daw sa mga bus terminal dito. And syempre, additional to that, though wala namang na-confiscate, no, pero pinapaalala ng mga pamunuan ng bus terminals dito sa Cubao na wag nga daw magdala ng mga droga dahil nga syempre napaka-intoxicating ng bagay na yan. So yun yung talagang nagiging sisterin dito, strict yung implementation nila sa mga pinagbabawal na gamit. And yun, meron daw instances na pagbalik nila dito sa Manila, kinukuha nila pabalik yung gamit nila. So pwede naman daw yan dahil nasa isang box lang din talaga siya. Amy, may nabanggit kang mga about drugs, no? Nag-random drug testing ba sila sa mga driver dyan? So far, no, alamin pa natin kung meron. Pero ang usual system din naman talaga dito ay i-make sure na lahat nga ng mga empleyado dito ay syempre maayos at syempre proper para nga sa pakikitungo din sa mga pasahero na uuwi at magsisibalikan dito sa Manila. Okay, Amy, ako nakikita ko kasi sa likod mo, marami-raming pasahero pa rin. Yan naman yung mga taga-province na pumunta dito sa Manila at ngayon ay pauwi na, tama? Yes, actually meron dito sa may area na ito, ilan sa mga nakausap natin. So papunta sila ng Quezon. So ganito karami pa yung tao. At marami din yung gamit. So nagbakasyon sila dito sa Manila. Dito sila nag-holidays at babalik na sila sa kanilang provinces. So ayun, tuloy-tuloy naman yung standby and actually may umiikot dito na mga authorities sa mismong bus terminal para nga i-announce yung mga biyahe na paalis na. And syempre yung mga biyahe na fully booked na kailangan ng standby. Oo, medyo marami-rami at medyo siksikan na sila dyan while waiting. Last minute habol pa uwi.
Alright, sige, maraming salamat sa iyo. That was our mobile journalist, Amy Atienza, reporting live from Cubao in Quezon City.